So, good day mga partners. For today's video, this is a part 2 ng ating video patungkol sa pagkuha ng certification. Okay? Ang first part ng ating video ay kung paano yung proseso sa pagkakaroon ng age waiver at paano makapasok ang isang aplikante without age waiver certificate. Okay? So, dito naman sa part 2, pag-uusapan natin ay kung paano ang proseso sa pagkuha ng height waiver o pagkakaroon nito. Okay? At paano makapasok sa isang bureau ng walang height waiver certificate. Okay? So, huwag natin patagalin. Let's go. Yun ang mga partners, no? So, sa ating pisa natin sa kung paano ang proseso, okay, sa pagkuha o pagkakaroon ng height waiver certificate. Okay? So, bago po kayo makakuha o magkaroon ng height waiver certificate, ay dapat ninyong unang gawin ay, okay, hanapin ninyo. Okay, hanapin ninyo kung kayo ay member ng isang tribe o isang tribo o kayo ay indigenous people o kabilang kayo doon. Okay? So, dito sa screen, ang unang proseso ay i-locate ninyo sa family tree. Ayan, sa screen natin. Okay? Yan po yung form ng NCIP. Itong ahensya na to. Okay, mamaya ko na paliwanag yan. Okay, dito muna tayo sa tribe. Yan, i-locate ninyo. Yan yung locator ninyo. I-locate ninyo sa pinakanunuan ninyo kay nanay nyo, lola nyo, nanay ng lola nyo, nanay ng lola ng nanay nyo, ganon. Okay? Hanggat malukit ninyo yung kanununuan ninyo, okay, na may dugong tribo, okay, nasalin lahi. Okay? Once na nalocate ninyo mga partners, ay dapat ninyong puntahan. Kailangan po talagang puntahan ninyo ang lugar na yon. Okay? So, sa Mountain Province, no, sabi sa akin experience, yung mga Baguio boys natin dyan, no, mga Baguio applicants natin dyan, no, ay yung mga apelyido na ay kilala. Kung kayo din po ay kilala, yung mga apelyido nyo sa provinces ninyo, at kilala naman, no, ng mga apo, no, ng mga matatanda doon na may tribo, na pamilya ninyo ay member ng isang tribe, mabilis lang po kayong bigyan ng letter, okay, or certification ng inyong leader ng tribe ninyo. Okay, o kasulatan na kayo ay member ng tribe nila. Okay? Kung meron na kayong ganyan, okay, kung for example, nalukit na ninyo na kayo ay member ng isang tribo, okay, ano naman ang kailangan? Okay, ito na, dito na papasok. Okay, so by the way, hindi pa po yan height waiver. Okay, may proseso pa po yan. Okay, once na nalukit ninyo, okay, na credited na kayo ng inyong tribe, okay, na-identify na kayo ay member, no? Kaya may dugong tribo, meron na kayong certification nila, may kasulatan na kayo. Okay? Yan po ay isa pa lang sa requirements para dalhin sa NCIP office. Ang NCIP office, okay mga partners, sila po ang magpapatunay, okay, o magbibigay sa inyo ng NCIP certificate na kayo ay legit na member ng tribe na inyong, okay, kiniklaim. Okay? Sila po ang magbibigay sa iyo kasi accredited sila. Okay? Legit silang accredited ng government natin. So, sila mismo ang mag-i-issued sa inyo, okay, ng NCIP certificate na kayo ay member ng tribe na yon. Okay? So, ano ang mga requirements? Una-una, syempre, kailangan po ng mga birth certificate, okay, ng kiniklaim ninyong apelyido na merong dugong tribo. For example, nanay ng lola ng lola ng lola mo. Yan. So, kailangan po may mga birth certificate kayo ng bawat step by step din. From sa nanay mo, sa'yo, sa nanay mo, okay, sa lola mo, kung saan yung may dugo kung saan side lang po kayang kailangan. For example, sa side ng nanay mo, yun yung mayroong tribe. So, sa side lang ng nanay mo, dapat meron kang mga birth certificate nila. Okay, so medyo crucial at medyo mahirap itong part na to kasi minsan yung mga matatagalan nating mga ninuno, okay, mga lola ng lola natin, mga pamilya ng lola natin ay
noon pa ay walang mga birth certificate. So yan ang gagawa natin ng paraan. So nasa sa inyo niyan. Kung sa lugar ninyo, accredited naman, kilala naman, so pwede ninyong paggawa ng o baptismal po pwede yon. As long as meron kayong patunay na kapamilya ninyo yung kiniklaim ninyong apelyido. Okay? So, syempre, para saan nyo gagamitin? Okay? Yung certificate na yan. Okay? So, yun ang importante, birth certificate na nagpapatunay, okay, na yung kiniklaim ninyong apelyido, okay, ay kadugo ninyo. Okay? Tapos, syempre, yung kasulatan from the leader tribe na kayo ay member nila. Okay? So, dadalhin po yan doon sa NCIP office. Yun na nga sabi ko, sila mag-identify. So, hindi porket dinala po natin sa NCIP office, okay, ng inyong region. Kahit saan region po yan ay meron pong head o ahensya ng NCIP. Okay? National Indigenous Office. Okay? So, sa nasasukupan nila, pag nandoon na yung papel mo, so, hindi pa po yan, no? Bibilang ka pa po ng ilang weeks, okay, bago nila kayo mabigyan ng certification. So, kailangan nyo po rito is mag-follow up. Follow up din sa opisina. Kasi po, pag naipasa nyo na po yung papel ninyo doon sa NCIP office, ang NCIP office, okay, kukonsolidate nila. So, kung malayo ang lugar ninyo, magkakaroon po sila ng background investigation. Okay, background check. Kung totoo nga ba yung kiniklaim ninyo nga tribe is my tribe doon sa lugar ninyo, pupuntahan po yun. So, kailangan pong i-schedule nila, hindi po basta-basta yun. So, bibilang kayo ng weeks or month. Okay, ganun katagal. Lalo na kapag malayo, no, tawid dagat yung inyong NCIP office. Okay, tawid dagat. So, magbibilang kayo ng days or month. Yun, ganun ka-crucial. So, kaya ko to sinishare mga partners, no, para doon sa mga student pa lang natin na mag-apply sa bureau o may balak mag-apply sa bureau. Okay? May idea na kayo. Lalo na sa akin na under height, kinulang sa tangkad, no? Kinulang sa vitamins. Okay? So, may idea na kayo kung paano yung proseso. Okay? Sa mga nagtatanong, kailangan po bang uwian? Yes, kailangan nyo talagang puntahan. Kasi po, pag na-process nyo na, okay, yung certification or kasulatan ninyo sa tribe ay kailangan personal kayong magpupunta sa Office of NCIP. Dahil mismo, ikaw ay i-interviewin nila. Okay? After ng interview sa'yo, kailangan iba-background check pa yung inyong lugar kung totoo nga bang ikaw ay member, kilala ka nila, kilala yung pamilya. Ang tanong, Sir, paano yun? Pamilya ko lang yung kilala pero ako hindi ako kilala. Okay lang po yun. As long as yung kiniklaim mong apelyido ay kilala ng tribe leader. Okay? So, doon pa lang satisfied na. Okay, gano'n naman tayo. Tulad sa akin is dito lumaki sa Metro Manila. Okay, yung tribe natin is nasa probinsya. Okay lang po yun. As long as kilala ng tribe leader ang kinikilim ng apelyido. Okay, yung pamilya na yun doon. So, yun na nga, no? So, bibilang ng weeks, month, bago kayo bigyan ng NCIP certificate. Yung NCIP certificate ng mga partners, yan yung ilalakip nyo. Okay, kasi nakalagay doon sa NCIP certificate ninyo kung anong klaseng tribe ang meron kayo. Okay? Kayo ay member ng Indigenous. Okay? Ilalakip nyo po yan sa inyong 201 file o sa inyong folder. Okay? So, isa sa advice ko sa inyo, pag nakakuha po kayo niyan, dapat magpa-authenticate na kayo ng mga 10 kopya. Okay? 10. Yes. Bakit? Kasi baka kailangan ng ilang kopya. Sa bureau pa lang natin, mga 3, 4 na folders ang kailangan para hindi na kayo pabalik-balik. Okay? Doon pa lang, ma-accomplish natin yung mga kinakailangan nating requirements. Okay po? So, huwag kayong maniniwala. Advice ko rin in reminders, huwag kayong maniniwala doon sa mga nag-offer sa inyo na tutulungan kayo na magkaroon ng NCIP certificate, height certificate. Wala pong makatulong sa inyo kundi ang pamilya nyo lang at ang sarili ninyo mga partners. Okay? So, yun na nga. So, yung NCIP certificate na yan, no? Yan ay magsasalba sa inyo para bigyan kayo ng bureau ng height certificate. I-waive. Okay? So, hindi yan, hindi yan yung height certificate mismo. Okay? Ang bureau ang magbibigay sa inyo. Once na pinresenta na sa bureau yung NCIP certificate ninyo. Okay? So, ang tanong, Sir, priority po ba kami? Kasama kayo sa mga priority.
So, pag sinabing priority ng Bureau, ito yung mga pasok sa standard. Okay, na walang deficiency. Okay, so pasok kayo doon, sasama kayo doon sa mga first priority. Okay, so may points po ba yun? Wala na po. Okay, pag sabay ka na doon sa quota, pantay-pantay na kayo doon, depende sa performance mo. Okay, kung maganda, syempre, lang naman, hindi naman porket meron kang NCIP certificate, special ka na. Walang ganun. So, kailangan pa rin natin sumabay. So, binibigyan lang tayo ng pribilehiyo, okay, na ma-waive lang yung ating deficiency, height or age, doon sa NCIP certificate na din. Or member tayo ng indigenous people. Okay? So, meron pa pala, doon sa mga Muslim nating mga kapatid dyan, okay, mga kapartners natin dyan, ay meron binibigay na Muslim certificate para NCIP, no? So, ina-accredit yan. Yan po yung other side ng NCIP. Okay? So, sa mga Muslim natin dyan, okay, saludo, ingat kayo always. Okay, yun. And, so, tapos na tayo sa paano magkakaroon at anong proseso. No? So, dito sa shortcut natin, medyo madali lang siyang sabihin. Pero based sa akin experience, mga partners, ay mahirap siyang gawin. Okay? Pinapalalahanan ko na kayo. Dahil, syempre, kung tulad sa akin, no, nasa Mindanao and sa Iloilo. Okay? Sa Negros Occidental, mga partners. No? So, babiyahe ka, so kailangan mo nito ng, syempre, budget and time, oras, panahon. Okay? So, kailangan mo patient dito. Okay? So, tulad sa akin, mga partners, ito na ang tanong, pangalawa, Sir, paano pag wala? Okay? So, naintindihan natin yan. Sir, paano hindi ko malocate dahil yung mga magulang ko, yung lola ko, hindi nila alam kung meron silang tribo. Okay? So, makakapasok po ba ako sa bureau? Yan ang tanong. Okay, so sagot ko pa na yes. Ang isang option natin dyan o ang ating panalo dyan magka-partners, tulad sa aking experience na naman, no, ang ating chance dyan mga partners ay magkaroon ng under quota. E di panalangin natin. Okay? So, dito sa bureau, sa BGMP, no, 60% out of 100% nagkakaroon ng under quota sa male applicants. Kaya sa female, always mga kapartner ay laging over quota dahil syempre 10% lamang po ng pimali ang kinukuha ng bureau. So sa lalaki, maraming bumabagsak sa neuro. So nagkakaroon always ng under quota sa male, no? Sa mali natin. Okay? Sa PNP, no? Suntok sa buwan ang pagkakaroon ng under quota dahil bultuhan din ng aplikante sa PNP. Okay, so medyo out of 100%, medyo 30-40% yung ating laban, no? So medyo maliit yung chance natin sa PNP. Sa BGMP, no? Isa sa abiso ko sa inyo kung wala kayong NCIP certificate, kung hindi kayo member ng tribe or indigenous people, ang laban natin is pagandahan ng credentials, ng background natin. Okay, based sa akin experience ng mga partners, okay? So, saludo ako doon sa mga aspirant applicant natin na walang height waiver, walang tribe na nakapasok, okay, na tulad ko, okay, maganda ang credentials. Ano nga ba ang kagandahan ng credentials? Ano nga ba tinitignan? Unang-una, syempre academics natin. So, dito sa academics, medyo tayo dyan na hindi naman tagilid, saktuan lang, no? So, sa academics, mga partners, kung kayo ay mataas yung inyong board rating, mataas yung inyong academics noong college, po pwede may laban. Okay? Dagdag lamang yan. Okay? Pangalawa, ano nga ba ang inyong profession? Okay? Sa profession ninyo, dapat kakaiba. Ano nga ba yung kakaibang profession? So, by the way, no, step aside natin yung criminology kasi yung criminology, marami rin nakapasok sa bureau. Okay? Dito, binibigyan natin diin is yung mga other courses naman na gusto mong mag-apply, ngunit subalit dadapwat ay kinulang sa tangkad. Ayan. So, dito, binibigyan ng priority ng ating bureau dahil kukunti lang naman yung mga ito nag-apply, no? Engineering. Ano ba mga engineering? Mga electrical engineer, mechanical engineer. Okay, yan yung mga kailangan ng bureau kasi madalang lang mag-apply itong mga to sa atin. Okay, kaya binibigyan ng kaunting konsiderasyon ng bureau. Okay, dahil siyempre, mas
pipiliin ng mga engineers natin dyan yung pagpunta sa ibang bansa. Okay? Yung mga engineers natin, magkano ang sinasahod nila sa loob ng isang buwan? Kumpara natin dito sa pagiging isang uniformado. Okay? So, 80 to 100,000. Depende pa. Okay? Depende pa yon sa bansang kanilang pinupuntahan. Okay? So dito sa atin, magkano ang ating monthly salary? Maabot lamang po ng 47 to 50K. Okay? So, gross natin is umabot ng 47 plus. Okay, ang sahod ng isang jail officer 1 pa lang yun. O ng isang patrolman, o ng isang FO1, okay, o ng private, yan po. Okay? So mga partners, no, back to topic tayo regarding sa, okay, yung chance natin na magkaroon ng under quota. Okay? So, sa pagandahan ng credentials. Okay? And then, syempre, yung personality natin, kung paano natin maitawid, okay, yung performance natin, kung paano natin maitawid yung proseso sa pag-apply, yung process, no, ng pag-apply natin. Okay? So, syempre, kailangan matatag yung loob natin. So, syempre, dapat malakas ang loob natin. And, syempre, diyan natin masusukat yung kapal ng mukha natin. Okay? So, sa tulad natin na may deficiency, age, overage, under height. So, kailangan natin dyan ng 200 to 1,000% na confidence sa sarili. Okay? So, lahat na ng dapat ang skills, talent, from the performance. Pag sinabi performance, mga ka-partners, papasok dito yung ating speech, no? Yung ating pananalita. Kailangan professional. Okay? And then, yung galaw natin, no? So, pakita natin na kung gaano kaganda yung credentials natin, yung background credentials natin. Ganun din sa ating mga tindigan. Okay? So, pakita natin ng professional tayo. Okay? So, saludo ako doon sa mga gifted. Yan. So, sa mga gifted nating mga kapartners natin dyan na aplikante. Ano nga ba yung gifted na sinasabi ko? Yung gifted, mga partners, ito na yung from na student, no? Academics, matalino na talaga. Yes. Okay? Pag sinabi gifted, magaling na sa English. Okay? Magaling na sa speech. Magaling sa pag-compose ng mga sentences. Yan. Okay? So, mga gifted yan, mga yan. Wala akong masabi dyan, saludo ako. Once na tumindig yan, no, parang MC, Master of Ceremony. Okay? So, pag nagsalita na yan, no, parang makikinig ka. Yun yung mga gifted. And also, smooth and fluently English. Yan. So, saludo ako doon sa mga nakasama ko na call center, master in English. Ayan. So, magagaling. Magagaling silang mag-speech. Okay? Lalo na pagka-interview. Yun also, pagdating sa neuro, magaling din yung kanilang pag-compose ng sentences, no? So, kailangan dito professionalism. Hindi dapat nawawala. Yun ang kailangan natin mga partners. Ang pagkakaroon ng under quota. Okay? Sa pagkakaroon ng under quota, so, dyan tayo papasok. So, third priority tayo mga partners, ang tinatawag dun. Pinakahuli, walang chance. Okay? So, pag nagkaroon ng under quota, hugot, salpak tayo doon, lahat ng may deficiency, overage, under height. Labanan po yan ng magandang credentials. And also, magandang performance. Okay, mga partners? So, no? At syempre, hindi lang labanan ng magandang credentials, dapat may diskarte ka rin, mga partners. Marunong kang lumaro. Okay? Sa based experience, tingnan ninyo, ang pag-iisang aplikante ay parang laro, parang chess. So, kailangan may plano ka para ma-checkmate mo yung pangarap mo. Okay, so medyo mahaba na ang video natin, mga pars, dahil syempre gusto ko maunawaan ninyo kung papaano ang proseso, okay, step by step, para dito pa lang sa stage na to, o kayo nag-aaral, o kayo pa lang ipag-graduate, o mag-apply pa lang kayo, na wala kayong kulang kayo sa height, overage kayo, meron na kayong idea na may process din yung step by step. Okay, at mapaghahandaan na ninyo. Okay? So, kung meron ako nakalimutan na bagitin dito, please comment down below. Okay? At agad-agad naman po natin sasagutin ng inyong inquiry. Okay po? So, hanggang dito na lang muna yung ating video. Okay? Nag-recap lang tayo. So, meron na ako nagawang video to mga partners, no? So, bali, baka natakpan at syempre kulang sa explanation dahil marami pa rin nagtatanong sa atin, sir, kung paano nga bang proseso nito? Okay, hindi ko naman isa-isa na ma-chat,
no, yung gusto ko nais kong sabihin, kaya ginawa natin ng recap video kung paano nga ba ang proseso. Magkakaroon ng height certificate, NCIP certificate, proseso step by step. Okay? So, maraming salamat sa mga aspired applicant natin na tututok. At syempre, almost aman tayong hindi nakapag-upload nung nakaraan. So, maraming nagpi-PM sa atin. Pasensya na kayo sa mga nagpi-PM sa akin, hindi ko nasasagot dahil sa sobrang dami ninyo. Hindi ko talaga kayo ma-accommodate. Okay? Pagdating naman, kasi also, araw-araw tayo may duty, and pagdating sa bahay, pahinga. Okay? Syempre, family first before anything else. Okay? So, hanggang dito na muna ating video mga parts. Abang-abang kayo sa ating mga tips at gabay pa rin patungkol sa proseso sa pag-apply, advice, kung paano may tawid, no? May pasa. So, may mga advices tayo dyan, may mga tips at gabay tayo. Based sa akin experience, based sa akin kaalaman. Okay? Hindi na tayo lagpas doon sa hindi natin alam. Step aside na natin yun dahil hindi naman tayo nagpapanggap dito na maraming alam. Okay? Bibase ko lamang yung aking kaalaman sa aking experience. Upang makatulong, magkaroon kayo ng idea, makatulong sa inyo yung idea na yun na makapag-umpisa na kayo. Okay? So, always kong sinasabi mga partners is magtiwala sa inyong kakayahan. Magtiwala sa itas. Always pray. Okay? And also, be confident bilang isang aplikante. Always yan. Dapat 100%, more than 100% yung ating confident para syempre may malagpasan natin yung proseso sa pag-apply dahil hindi madali ang pag-abot ng mga pangarap natin. Okay, napagtaanan din natin yan. Lahat na nasa bureau, okay, nangarap din at pinandigan nila, okay, binigay nila lahat. Naghanap ng magandang strategy. Okay, so alam nyo na, kung may plan A, may plan B, may plan C tayo. Okay, hindi lang isa ang bureau na meron tayo, marami. So kung kinakailangan, lahat ng bureau ay applyan natin. Isa dyan, naniniwala ako na fit kayo dyan sa papasukan ninyo. Okay? So, kung sinasabi, thank you and saludo.